yung sinabi na eto daw si Sandro Marcos. Naku po, may pinakamaraming insertion. Grabe. Bata pa lang, buha ka ng ina na kagad, ano? Grabe, bata pa lang talagang mana sa lolo't sa tatay. Pambihirang buhay, ereo. Delicate siyang ganyan. Bata. Anong bata? Atabs, yun. Delikado yung mga ganyan mong galawan. Bata ka pa lang, pero sira na kagad ang political career mo. Delicate yan. Nako, eto nga, yan ang lumalabas sa balita ngayon. Alam mo, nakakapagtaka lang ha, nung si Saldico ang nagsalita dyan. Di ba? Naalala ninyo? Yung mga pink tae, yung mga kakampuet, at saka yung mga NPA na makakaliwa, medyo duda kay Saldico. Di ba? Na sinasabi niya na etong si Sandro ay may sariling insertion. Nagduda sila dun eh. Parang, naku, hindi kami papayag dyan. Anything that would implicate Marcos, itong mga kakampuet at saka itong mga NPA na makakaliwa, ayaw nila nung kasi nga, dahil nga ayaw nila si BP Sara Duterte. Labo nila, no? Ang gulo nilang kausap, no? Pero iyan na ngayon na lumalabas sa balita. Naku, patay tayo dyan. Ito, pakingge ha. May mala pork barrel umanong sistema sa mga proyekto ng DPWH at ayon sa report ng PCIJ, isa si Congressman Sandro Marcos sa may pinakamalaking parte. Sagot naman ng Malacanang, handang magpa-lifestyle check. Ayan yung allocation. Naku po. Yan ang bagong pangalan ng pork barrel. Tandaan ninyo, di ba? Sabi ng Supreme Court, ang pork barrel ay illegal. Tapos pinalitan nila na kung ano-anong pangalan, DAP, PDAP, insertion, ngayon allocation na. Grabe. Presidential Son. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, una sa lahat, ano ba itong mala pork barrel scheme na tinutukoy ng PCIJ? Di ba't nung pandineklarang illegal ng Supreme Court ang pork barrel? Yun nga, Jiggy, gaya nga ng sinabi mo, base doon sa PCIJ report, tinagurian nila na pork barrel king itong si Representative Sandro Marcos. Ang sinasabi kasi nila, pinakamalaking bulto doon sa allocable funds ng DPWH yung napunta sa kanya. Halos 16 billion pesos daw yung nauwi sa kanyang distrito. Hiningan natin ng reaksyon ng Malacanang tungkol dito, pero malinaw ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi siya pwedeng magsalita on behalf of the presidential son. Pero ang malinaw dito, wala naman daw exempted pagdating doon sa usapin ng lifestyle check. So ang sabi ni Jose Castro, kung kinakailangan na isailalim sa lifestyle check si Representative Sandro at ang kanyang pamilya, pwede raw itong mangyari dahil hindi nga nagbibigay ng exemption si Pangulong Bongbong Marcos. Nauna na rin naman daw na binanggit ni Representative ready sa lifestyle check. Pero hindi ready sa hair follicle test. Alam niyo kung bakit? Hindi, para lamang po sa kaalaman ninyo. Kasi yung lifestyle check, madali naman itago ang pera eh. Madaling itago ang kayamanan, madaling susanay na sila dyan eh. Nakalaala ninyo? Alam na nila, kasabi nga nila, yung mga nagloko daw na mga kalalakihan, kung dati nahuli nyo yung mga boyfriend ninyo, tapos biglang nagbago ko, no? Ang sabi nila, hindi nagbago yan. Gumaling lang yan, magtago. Alam mo, ganun din ang nakikita ko dito eh. Ganun din ang nakikita ko dito. Magaling lang sila magtago. Kayang-kaya na nila itago yan kasi nangyari na nga sa kanila yan, di ba? Nangyari na yan eh. So magaling na sila ngayon magtago. Alam na nila kung anong next step, kung anong gagawin para hindi ma-sequester yung kanilang mga kayamanan. Na tulad nung nangyari nung after the Marcos Sr. incident, di ba? So, ang tanong, kung ready pala sila dyan, bakit di sila ready sa hair follicle test? Kasi nga, yun, hindi matatago. Yun. Nasa DNA na yun, hindi na mawawala yun. Kaya nga, ewan ko. I mean, kung ito kasi sinasabi nila, we will not hindi kami papatol diyan sa ganyang klaseng mga hamon, di ba? Bakit itong lifestyle check payag kayo sa hamon na to?
Pero doon sa drug test, di kayo payag. Oh. Di ba? Be consistent. Kung sinasabi nyo hindi kayo papatol sa mga nag-aakusa sa inyo, be consistent. Eh bakit dito okay lang kayo? Kaya alam na this, di ba? Alam na this. Representative Sandro, na handa rin naman siyang humarap sa Independent Commission for Infrastructure. At nasabi nga niya yan, pero sa ngayon ay inaantabayanan na lamang daw natin kung kailan yung ibibigay na eksaktong petsa o schedule ng ICI para makapagbigay din ng testimonya at maimbestigahan. Ito si Congressman Sandro. Jiggy? Maricel, sa ibang issue na flag ng COA, ang 14 million pesos non-collected receivables ng OP umano. Anong detalye nito at anong paliwanag na Malacanang? Tama ka, Jiggy. Nasa 14 million itong pinag-uusapan natin na flag ng COA. Pero ang paliwanag dyan ni Undersecretary Claire Castro. So ito muna tayo ha. So ito ang pinaka may matinding itong sinasabi dito na allocation, di ba? Grabe. Ayan kita nyo yan, yung allocation na yan. Nababasa nyo ba yan? Ako hindi. Ako, babasahin natin yan ha. Ayan. 15.8 billion. Yan yung allocation. Ang lupit, ano? Yan ang total. Alam mo, mga kababayan, hindi hubiro. Baka kasi, alam mo eto marami sa ating mga kababayan, hindi na ho nila malubos maisip kung gaano kalaki yung billion. Sabi nga nila, yung mga nakaraan, naalala nyo yung kila Napoles, magkano lang yung pinag-uusapan doon, nalalaglag na tayo sa upuan noong time na yun. How much more yung ngayon? Times 5, times 10 ang ninanakaw. At ito, mga individual pa lang po ito, hindi pa totality ito Hindi pa total. Individual pa lang po yan sinasabi ng na di umano ay na ibigay o allocate sa kanila, sa distrito nila, at ewan natin kung naipagawa o hindi. Basta ang sinasabi, napakalinaw ho dyan, yung allocation ay pork barrel. At ito nga ang nangyayari, ay pinakamalaking pork o allocation ay itong si Sandro Marcos. Kung kinulong natin yung mga involved doon kay Napoles, bakit dito hindi natin kayang ikulong? Kung yung kay Napoles kasi pinakulong yung mga kaaway lang, kalaban lang. Dito, sa tingin nyo, pakukulong ng presidente yung anak niya sa allocation? Kayo na mag-isip. Di ba? Kayo na mag-isip. Etong 14 million na foreign trips, diniscuss na natin kahapon. At syempre, alam mo naman, ang sagot ng napakagaling na opisyal ng bansang Pilipinas, tatawanan ka lang yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutok.